someday I will build a paradise for those who needs care and for those who really need assistance. Good afternoon po, ma'am. Kami po ay students from Pamantasan ng Lungsod ng Pasig. So, kami po yung group 2 po. And as part of our entrepreneurial mindset subject po, we are conducting interview po. So, pwede po ba namin malaman your name, some of your credentials po? Okay. I'm Agnes G. Indido Abad. I graduated from Usami City, Medina College, which is Medina University, in 1980. So, graduate ako ng Bachelor of Science in Nursing. I graduated also my MSN, Master of Science in Nursing, at the same university. Because the reason na MSN ano po, kasi I was already with lung center. So sabi ko, wala akong balak mag-Master of Arts in Nursing kasi wala akong balak magsalita, hindi ako mag-instructor. Kasi Bisaya ako, ayaw ko magsalita. At least kung bedside nurse lang ako, hindi na kailangan marinig ang boses ko. So I was with patients, but always awarded ako. Kasi kailangan kasi pag nag-duty tayo bilang nurse, or kung ano man ang trabaho natin, we should always ibigay natin ang the best. We should know, nung panahon na nasa ako kasi, nakapagbuo ako ng 14 branches. So, isang branch dito sa Fairview, but meron ako sa Asian Institute of Healthcare Zamboanga, Cebu, Mandawi, I have in Lipa, I have in Batangas, kumbaga saan nakabuo ako ng 14 branches. Sa Philippines po? Sa Philippines. And I have international school in Hong Kong. Which is, ang Hong Kong, yun ang buhay ngayon. Diba? Kasi ayoko na eh. So, ang nangyari ngayon, it's now operated by Capson College. Pero, ako pa rin pumitil ng mga certificates kasi yun yung pumupuntang Canada. Yung para naman sa Japan, yung sa Parañaque branch naman. Tinuloy naman nila kasi para yung pupunta sa Japan. So, pag-graduate ka kasi ng caregiver ng wala nang ang mangyari, walang placement fee. Walang placement fee. Pagpunta mo nun, 80,000 ang starting salary. Ako talaga ang humingi. Hindi sila pwedeng, umangal, hindi sila pwedeng, kumbaga sa humingi ng discount. Basta 80,000, gusto nyo graduate ko, o 80,000. Pag after 3 years, you can renew your contract, 120,000. So doon siguro nabuo yung entrepreneurial ideas ko. Nung bata pa lang ako, then as I grow at saka nagiging mature ako, di ba? Kung baga sa ginawan ko ng parang very assertive ako. Kailangan maging nurse. Kailangan talaga maging nurse. Hindi kaya gawa ng paraan. So I was with patients, but always awarded ako. Kasi kailangan kasi pag nag-duty tayo bilang nurse, or kung ano man ang trabaho natin, we should always ibigay natin ang the best. We should have the best talaga para, not only, for me kasi, hindi para magpakitang gilas, kundi para sa sarili. At hanggang ngayon, hindi ako nagsisi. I'm so very happy na ating nurse. Kasi because of my being a nurse, naging milyonarya. Hindi ako nagliyabang, but I want to inspire everybody. Nung estudyante pala ako, kasi anak ko nang mahirap, teacher mama. Businessman ang papa ko. Pero, yun, meron kami, hindi ko naman matatawag na sari-sari store. Kumbaga sa parang wholesaler kami ng mga candy, white rabbit, Tarzan, mga ganyan. Di ba yung mga mantika, yung mga gano'n, mga Sari-sari store po? Hindi siya sari-sari, kami ang wholesaler sa mga sari-sari store. Kami ang supplier. Kumbaga sa kukuha sila sa amin, tapos babayaran nila every Saturday. So definitely, doon ko nakita, siguro the entrepreneur idea, nakuha ko na doon sa nung bata pa. So I really have to learn. At sabi ko noon, ang hirap pala talaga. Parang pag naisip ko, grabe. Pero,
galing kong gumawa ng mga syllabus, ang galing kong gumawa ng modules, ang galing kong gumawa ng mga seminar. Basta bigyan mo ako ng topic. Parang pag-isipan ko lang yan, ano ang objective, ano. At doon ako nakagawa ng eskwelahan. For me kasi, para akong kandila na, di ba, na umiilaw. So, kailangan habang umiilaw ako, habang hindi pa ako magpapatay, kailangan gagawin ko siyang maliwanag talaga to really enlighten everybody and to really give opportunities to others. Kasi pag naging nurse ako, you will be very proud of me because I will be a future. Ibang klase ako maging nurse pag mag-graduate. At talagang doon pa lang, talagang sinabi ko sa kanila, magiging magaling talaga ako. Hindi ako ordinary nurse, but I will be a very good nurse na talagang ipagyayabang. Hindi yan. Anong tabi? So, hindi nyo lang po sinet yung pagiging, of course, yung set nyo po yung goals and such. Pero siguro nasa inyo din po yung passion ng pagiging interpreter. Maybe yes. Kasi, kailangan ko maging nurse. Kasi, when I was 12 years old, nagkaroon ng cancer ang grandfather ko. So, dahil mahirap kami, namun lang kami sa hallway ng hospital. Hindi kami makemo, hindi kami mabigyan ng alas. So, sabi ko sa lolo ko, huwag kang mag-alala, 12 years old pa ako dati. Paglaki ko talaga, pag maging nurse ako, magtayo ako ng nursing home. Yung nursing home na yun, para sa iyo. So, di ba? Doon pa lang obligado ako maging nurse. Magtatayo ako ng nursing home para sa lolo ko. Wala man ikaw, pero ang pag-alaga ko sa mga maging pasyente ay para sa lolo. At nabuo ko yun. By the way, lahat ng pinangarap ko, kahit mga liit na bagay, tatupad ko talaga. Lahat. Lahat. As in lahat. And you should always value honesty, integrity, and authenticity. Not but because of being a nurse, if you have the honesty, integrity, and authenticity, hindi ka basta-basta. Hindi ka pwedeng mapuli. Hindi ka pwedeng yung gagawa ng ano. Diba? Ini-encourage ko kayo na hindi lang kayo basta-basta. Kasi nursing student pa kayo. Nung estudyante pa lang ako, nung unang duty ko, nag-duty na ba kayo? Yes. Yung unang duty ko, alam mo ba, dahil nga, siyempre maraming mga katabaran sa mundo, inassign ang unang tanong pasyente may colostomy. At first, kita mo grabe naman, dito ako kaya inassign, diba? Pero ngayon, doon ko pala nakita na pag ibigay sa iyo yung mga lahat ng pabibigyan na mga task, doon ka pala doon parang yun ang una ko eh. Tapos yung unang duty ko sa OB ward, 36 ang pasyente ko. Ako lang mag-isa. Diba? Taranta naman ako nito, diba? Pero ngayon, pag nakita ko, kaya mo pala talaga i-handle. Pawis-pawisan ka, kakabahan ka ng konti. Pero sugal ito eh, diba? Kaya nga sila ng hospital, kung napatay mo sila, di ba? Siguro hindi na sila para-establish dito sa mundo ito. Pero di ginagawa mo ang lahat. So doon mo makukuha, doon mo maaayos yung honesty, integrity, and authenticity. You should always document everything. Kahit yung sinabi ni ganito, yung sinabi ni ganyan, i-document para hindi ka matalo, hindi ka magkaroon ng kaso, hindi ka mabigyan ng kaya yung mga caregiver graduates, by the way, kaya naman sila maging magaling kasi tinuro ko sa kanila. Kung anong itinuro ko sa mga nurses, itinuro ko sa kanila. They are so magaling. Siyempre, someone who's nursing students po, nagre-resonate po kami in terms of your experience niyo po as a nursing student. Gusto namin malaman yung mga experiences niyo other than that, and ano po kayo yung mga, siyempre mahirap po siya those times. Parang minsan napakahirap po na as a magta-turn yung third year na po, parang we want, ano po kayo yung motivation and inspiration to pursue it more regardless how hard it is? Hindi, kasi dahil aral ako eh. Dahil nga, I'm teaching eh. So, yung
obligated kasi ako to really study kasi I will get it cheap, diba? So, parang actually sa totoo lang, kahit paid ng video, hanggang ngayon alam ko. Kung saan mo, diba, yung oxygenation of the blood, diba, how it enters into, yung mga ganyan, diba? Kung saan, yung mga maliliit na, mga psychomatic arc, yung mga, diba? Kailangan alam mo. Kaya ngayon, ang galing ko mag-acupuncture. Kasi, diba? Kabisado. Pero, di ba, ibig sabihin, in the future, magagamit mo pala. Yung akala mo, hindi mo magagamit. Magagamit. Kaya ako, gamit na gamit ko yung anatomy ko sa mga ugat. Kasi pag nagtusok ko ng pasyente, siguradong buhay talaga. O, di ba? May question po ako kasi earlier about your thesis Yes. tungkol po sa Asia. Okay. So, can you tell Hindi us pa siya more Asia about- noon. Okay. Opo. Nung kasi, siyempre in SN ako, Master of Science. So, para lang may masteral degree ako, but I will be, parang iniisip ko, I'll be in the ICU, ganyan. I'll be a bedside nurse. Right? But, kailangan Master of Arts ka talaga. So, kunti na lang ang kulang ko, but I have to, di ba, mag-thesis. Lagi ako nagtuturo ng mga, kasi bedside nurse, nagtuturo ka ng mga watcher, ginagawa mo siya professional, di ba? Turning every 2 hours. Actually, inano ko na yan sa mga watchers, kailangan ang turning every 2 hours. Bago every turning, kailangan, kahit hindi basa yung you have to hugasan ang pikpik, hugasan ang titi, di ba? Kasi para hindi siya babaho, hindi siya magkabedso, kailan malinis, na kailangan ang pasyente, ang pamilya ng pasyente, pwedeng halikan ang puwet every time bibisita. Gets? So I always inspire everybody to really talagang gawin mo magaling ka para magkaroon ka ng monumento kung saan ka ginagawa. So, ang nangyari, yung man, naging, inano ko ito. Kaya ko din na ito. Kasi ito yung, nasa history na kasi ito. Kasi ayaw tanggapin ang thesis ko ng school. Sayang naman. Pinadala ko ngayon. Saan ko pinadala? Canadian Embassy. Nagsumbong ako. Kaya mo, ayaw akong tapos. Ayan, diba? Kaya dinala ko yan, ang bigat kaya yan. Dinala ko yan to inspire you. Kailang gagawa ka ng paraan. Hindi sa nursing, padala ko sa Canadian Embassy. Padala ko. Diba, you have your library years. Can I donate my program? Kung binasa nila, okay, we will now require all those who will go to Canada should be a graduate of caregiver. Doktor ka man, abogado ka man, kahit tanungin nyo sa mga ninuno ninyo, lahat ng nag-Canada, nag-caregiver talaga, requirement ng Canadian Embassy because of this. So ngayon, nung kinikilala na, tumawag ang bibig. Ang next, share mo naman yung programa mo, pwede naman i-offer yan. Sabi ko, hindi ko na ito programa. Sa inyo nga ito kasi dapat sinabmit ko sa inyo, kayo may-ari, di ba? Sila na may-ari, ako lang yung Ang nangyari, sinabmit ng Canadian Embassy, kasi sinabmit namin sa National Library. Kasi sila nagsabi, submit mo sa, so it is now with National Library, nakalagay doon, author, Philippines. Tapos, alam mo, ang Philippines, author, 12 ang form. Ako, 9 lang ang form. Agnes G. Pero at least, di ba? Kaya may picture ako with Imelda Marcos. Kasi nung na-award ako ng Governor of Canada, Imelda was there. Kasi naging proud siya. Nasa mapa na daw ang Pilipinas. Kasi biglang nawala nga, di ba? Ang Pilipinas. I'm very proud siya. Pilipino. Award ako sa ibang bansa. So I was awarded as the Modern Florence Nightingale sa Switzerland. Because I adapt the dying patients for free. Pag dying ka na, i-adapt kita ng libre. Alagaan kita sa nursing home. I opened the first privately owned nursing home in the country. Ngayon, I was also awarded Mother Teresa. I adapt and I fulfilled their last dying wishes. Nabigyan ako. Pero kung ginawa ko naman yan, hindi ko naisip na mag-award ako. Then, the science and technology, I was given the Jose Rizal Exemplary Award for 5 consecutive years. So,
nasa National Library na yung programa ko, at inoffer na ng, pinapaalam na ng TESDA. Sabi ko, sige, i-alok nyo sa lahat ng eskwelahan. So, pero ang ginawa ko, inalok ko sila, hindi ko sinigay nila. Ang binigay ko lang sa kanila, the caregiver, the house. Kasi this is divided into, may housekeeping. O, ito nga pala, is bahay ko to. This is my house. Ginawa ko siyang nursing home, ginawa ko siyang school. Yan. Diba? Wala na ako. Ito talaga, ma'am, yung pinaka-proposal yun. Oh, ito talaga yung, talagang makita mo naman talagang ano, no? Yes po. Health is wealth, yung mga ganyan. Kaya ko din, ito yung first talaga na, di ba, hindi pa ang mga computer noon, green pa ang kulay ng ano. Yan. Monitor. Chapel pa ako. So yan, yan yung swimming pool ko. 4 to 8 feet kasi diving. So may nag-aaral sa akin ng swimming lessons. So ako naman, na-enjoy ko, ayan, na-enjoy ko yung pinaghirapan ko, na-enjoy ko yung pinangarap ko dati, para sa lolo ko. Ay, may mga write-ups pala ako. I-share ko rin sa inyo. May mga write-ups ko. Sinulat ko sa mga magazine. So, share ko rin sa inyo. Kung paano, ano ba yung caregiver program? Ano ba yun? Ano ba yung caregiver program? Siyempre, lahat na. At i-share ko sa inyo yung mga write-ups sa magazine. Para naman, makakuha kayo doon. At then, ang mga caregiver graduates, actually, kalimitan nila ng caregiver, mga nursing student, mga nursing graduates rin. Yes. Kasi hindi na sila si GFNS noon. Kasi si GFNS noon, hindi na sila kailangan si GFNS. Graduate sila ng caregiver, nasa Canada na sila. Pag nasa Canada na sila, pwede na kasi silang di ba, mag-US after 2 years, parang ganun, di ba? So, malaking bagay. At tinuturoan ko sila. This will be your stepping stone. The caregiver program will be your stepping stone. Pag nasa ibang bansa na kayo, makikilala nyo iba-ibang klase mayayaman na tao. Doon sa mga mayayaman na tao, pwede kasing mag-share kayo. Kailangan i-share nyo kung anong mga pangarap nyo sa buhay. Kasi may makikinig. Anong gusto nyo, anong gusto nyo marating. Kailangan, you should always be vocal, but you will not be asking. You will not be begging. You will just only be sharing na sana. Alam mo, pag galing sa puso, yung intention is really very, yung totoo talaga with prayers and being humble talaga. Ano, huwag kang mayabang. Alam mo, somebody will really listen. Maybe you will be spiritually Bible. Kailangan kasi, marunong ka, hindi ka pero huwag kang mapagsama. Kasi babawi yung listen. Kailangan talaga. At makikita ko, yung mga graduates ko, they are really successful. Kasi hindi ko lang sila pinag-graduate as caregivers. Pero ginawa ko sa entrepreneur. Talagang tinatak ko sa utak nila how to be entrepreneurs. Kasi hindi lang ikaw ang kikita. Magbibigay ka ng sweldo sa lahat na magtatrabaho sa iyo. You will duplicate yourself. So, ganun. So, hindi lang yung idea of being an entrepreneur, hindi lang yung pagsarili. Hindi ito puro sa kapwa. So, kanina po may nasabi po tayo na naging part po tayo ng organization such as PNA. So, ano Saan? po, sa PNA po. Philippine Nurses. Naging community chairman ako ng Philippine Nurses. As a leader po doon, ano po yung mga naging experience mo or if may mga naging tools mo pa kayo Yes, when you're actually. under that organization? Yes. Ako yung nung nursing clinic. Yung nursing clinic na maraming agad. Kaya ako nagtayo ng nursing clinic. Kasi ang Canada ang nagsabi caregiver, hindi daw watcher. Kasi professional watcher force, sila nagsabi, gawin natin caregiver program. Sila ang nagturo sa akin. So, naging caregiver program. Kung pagdating ng panahon at kaya nyo pag-proceed, take the love ng meditation, even your family, isang magandang program na you can always
get what you want out of nothing. Almost, from darkness. Kasi when you have darkness, you can create possibilities. At doon, pumikit ka lang, madilim siya. Pero doon sa pagtingin mo, gagawa ka na, doon ka gagawa na. Through your imagination, ito yung gagawin. Makikita mo yung blind spot, makikita mo yung nasaan. Ito pala problema. Kaya pala minsan, iwasan mo na that I was out of nothing, tignan mo ang sarili mo, paupuin mo ang sarili mo sa kita, at titignan mo, sino ka? At out of that, mabubuhay ka. You really have, kasi hindi naman masisira ang pagkatao mo kung akin ka lang. You humble yourself. And, ang sarap ng pakiramdam mo, kalabot sa Ito ma'am, part lang po siya ng question sa entrepreneurial mindset po namin. So, you mentioned us about the healthcare, sa Asian Institute of Healthcare po, and yung sa AcuTeracure. What type of corporation is this po? Kasi siya, health service siya. Sa health industry siya. So, actually, minsan, kasi parang 28 mo siya di ba? It's a new creation of, magtatanong siya, anong industry ba yan? Health industry, it's more on service. Ano ba? Di ba, you're teaching them. Pareho ngayon, nag-retire na ako. Ayaw ko naman mag-duty na. Baka naman magkaroon ako ng hip, injury or gano'n. So, inaral ko. So, nag-inaral ko yung application. Hindi ko kaya mag-massage. Kasi ang massage, it will take yung talaga yung force. So, maano ka, di ba? Ayoko naman. So, pinag-aralan ko yung acupressure. So, ang pindutin mo lang kasi are the system. Kung ano yung mga point system. So, ngayon, nung inaral ko na yun, nag-upgrade ako into acupuncture. So, dahil magaling ako sa anatomy at sa ngayon, ang galing ko sa acupuncture. So, tinawag ko siyang biofield healing therapy. See, it's a fusion. Kasi meron akong machine, the iTeracare. So, the iTeracare kasi is, ang mangyari ngayon, tutunawin niya, siya it's a machine na, siya, quantum energy at saka tirahes frequency. Kung baga sa yung lahat ng mga information sa katawan, tutunawin. At maano siya, yun nga, ang mangyayari, ang mga stem cells na tulungan niya, mas-stimulate para mag-regenerate yung stem cells. Sa ngayon po kasi ma'am, parang tumataas po yung trends sa lying in, sa mga, niyo po yung mga gluta-gluta na business. Parang ganun po yung pinapasok na business ng mga nurse entrepreneur. So, ano po ma'am yung, yung nagpa-inspire talaga sa inyo para pasukin yung pagtuturo po ng healthcare sa, sa mga future caregivers po? Actually, maraming lumapit sa akin about gluta IV. Ganito? Dagdagan mo na itong nagsingin mo ng gluta. Sa totoo lang? I am really against yung gluta tayo na iniinom, gluta tayo na pinapasok sa katawan. Kasi hindi mo kasi alam ang mga side effects niya. Kasi hindi talaga ako pabor dun sa mga ini-inject at saka mga iniinom na hindi naman need. Kung sa you do not fix. Hindi mo dapat i-fix yung hindi sira. Diba? Huwag mong gamutin ang wala namang sakit. Bakit? So, ang ayusin natin, tuturuan natin sila mag-alaga dun sa mga may sakit. Sa special child, sa mga ganun. Meron yan. Isa yan sa programa. Kompleto talaga yung program. National Kidney, hospital yan ng Quiapo. So, doon ako nag-duty sa kanya. Personal hospital niya. Hindi hospital ng bayan yan. Pagkaalis niya, lahat ng papers, at saka UPPGS Medical Center, yan? Foundation niya ni Imelda. Pag-alis nila, bigay sa akin yung papeles, sabi nila, huwag mong hayaan na i-take over to.
kailangan isa ka, naniwala kami sa'yo na magaling kang nurse. Total, hindi ka naman makakapagpakilala na nurse ako ni Marcos dahil wala mo bibigay sa'yo ng trabaho. Diba? Ang nangyari, nung umalis sila ng February 1986, lumapit ako sa Department of Health at inintroduce ko ang papers. Isa-isa. Inuna muna. So, inano namin yung National Kidney, we opened National Kidney in August 1986. So, February, March, April, May, June, July, August. 6 months. After 6 months, ayos niya, naging National Kidney Institute. Hindi pa siya transplant. National Kidney Institute. So, doon din ako nagsimula. Nag-shoot ako doon. Startup nurse ako doon. From lung center, lumipat na ako sa hospital. Ngayon, dahan-dahan naman, because officer na ako sa PNA, inintroduce ko naman yung UPPGs. Kasi ano siya, building siya, tapos 10-story building ba siya, tapos ano siya, foundation siya ni Medra. So, inintroduce ko siya na pwede siyang gawing hospital. Hindi siya pwedeng gawin na kung ano-ano. Pang-hospital ba? Noon, ang PGH is a public hospital, charity hospital. Pero nung inintroduce siya, yung PPGH Medical Center, nagiging private, ano siya, parang semi-private, nandyan na, pinapasok yung, nagbabayad na, may bayad na yung UPPGH Medical Center. Pareho na rin ng mga National Kidney, nandun na rin. So, alam po natin na may manonood po ng dito. So, yung Asian Institute of Healthcare and Learning sa may acupressure po, ano po ba pwedeng i-anticipate or expected na services po na makukuha po ng mga viewers po na gusto pong pumasok po dun sa service niyo? The biofield healing therapy is really designed for those who are in pain, who are really depressed, yung mga talagang may karamdaman talaga na physical talagang naghihirap talaga. Yung, alam mo minsan yung iba, because sa call center sila, siguro yung aircon na ano, makikita mo, nagkakaroon ng bare spots. Diba? Hindi yan ano, yun ang sarili kong analysis kasi hindi naman talaga uso na lagi ka na talaga nakatutok sa aircon. Pero pag nasa call center ka kasi, siyempre, tutok ka sa aircon, nasa ceiling yung aircon mo. So kahit nandiyan ka nakaupo, ano yun mo, kumikita ka ng malaki. Diba? So magkasakit ka man, yung kalimitan, ang aga naman namamatay yung kaya yung I really inspire others, those who are already retired, na kaya pa naman nila. Alam mo, kung may sakit ka ngayon, mag-try kang magbigay ng biofield healing therapy, gagaling ka sa sarili mo, tutusukin mo sarili mo, i-care mo ang sarili mo, alam mo, gagaling ka, mapagpagaling ka ng iba. At kikita ka, isipin mo, you'll be paid 2,500 every 2 hours. So may 4 na pasyente ka, may 10,000 a day ka. Retired ka na, pero you are earning 10,000 without tax kasi retired ka na. For all the students naman, pero kailangan alam nyo ang anatomy. Tingnan ko yung grado ng anatomy. Kailangan magaling kayo sa anatomy kasi para eksakto tayo sa tutusukin na hindi tayo magkaroon ng problema, hindi tayo hindi tayo makapag-paralyze ng tao. So definitely for all the students who really wanted to have their, ano bang tawag nun, yung extra every weekend ba or kailan off, Racket? Racket hour. Diba? Ang nangyari, you will be earning and you will be giving comfort to those who are in pain and for those who are really hirap sa kanilang karamdaman. So, alam mo po natin na sobrang dami niyo pong branches sa Asian Institute. So, paano niyo po kayo na-manage yung mga management niyo? Paano po yung organizational chart niyo po dun sa or yung team niyo po? Naging president ako di ba nung naging president ako naging officer ako sa PRC, naging sa continuing education, tapos nagkaroon ako ng eskwelahan, mga branches. Ano bang parang 2 times a week pupunta ako ng Zamboanga. Alas 3 sa madaling araw takbo ko sa doon ako mag-almusal. So so totoo pala talaga doon ako mag-almusal
at doon ako magtanghalian sa Cebu. Diba? Mga ganon. Nangyayari sa akin yun. Wala, hindi pala joke. Kasi mo, ang dami kong kita Sa totoo, ang dami kong sources of. Kaya, sa totoo lang, if we really, kasi may Hong Kong branch ako. Yun na nga sinasabi ko. Punta ako sa Hong Kong. Para hindi sayang, I should stay in Hong Kong for 15 days. Kasi lahat ng OFW nagtatrabaho. Ang off lang nila, Saturday and Sunday. Yun lang ang panahon ng klase nila. So, ang eskwelahan doon, open only on Saturdays and Sundays. Ang off, Monday to Friday. Monday to Friday, ano gagawin ko? So, ang ginawa ko, may training ng aral ako doon. Diba? So, iba yung maging masaya. Iba yung may pera ka. Kaya kailangan marunong kang gumawa ng pera talaga. Gets nyo? Yes po. Ayan, ma'am. Let's, appreciate the camera and, imagine po na kausap niyo po yung camera and yung mga nanonood nating audience. Ano po yung ultimate advice niyo sa kanila para maging isang successful like you? Alam mo, lahat ng bagay kasi nanggagaling yun sa wala, di ba? Yes. Pinanganak tayo, wala man tayong bit-bit na mga kutsara, wala tayong bit-bit na mga damit, ganun. But definitely, from nothing, you can create all the possibilities na gusto mo sabihin. Others kasi, gusto nila paawa effect. Paawa effect para mabigyan, para makakuha ng, di ba? Huwag tayong ganun. Kailangan may sarili tayong printing press. Printing press ng pera. Kailangan kumuha ka ng sarili. Hindi fake na pera. Yung totoong pera. Kaya ako po nagpera. Gusto mo may nakakita ako ng negosyante. Gusto mo gumamit pera ko. Bakit? Meron kasi akong printing press. Gusto mo padamihin ako. Meron akong idea. You want to diba? Kung baga sa you offer. Pero kailangan, galingan mo. Mag-search ka. Ako mahilig ako magbasa kasi talaga. Nagbabasa ako, ini-experiment ko. Then pag nakita ko magaling, i-offer ko ngayon. Gusto mo ng ganito. Uy, meron akong service marunong. Pagaling ako mag-acupressure. Kailangan meron ka talagang paniwala sa sarili mo. Kailangan believe ka rin sa sarili mo. Pero hindi as mayabang. Kailangan humble tayo as well. Kasi, kung meron kasi tayong yabang sa katawan, we will be inviting the jealous others para sirain. Pero if you humble yourself, they will fully support all the way. So, at the same time, kailangan talaga na lahat ng ginagawa mo, gusto mo man kumita, pero unahin mo ito ba ay nakapagpagaling sa kanila? Ito ba ay nakakagawa ng ganda sa kanila? Ano ang, uli na yun sa'yo. Kasi money really follows after everything you give the best. So, thank you po. So, in behalf of the entire group po, parang we are moved by any stories that you have shared with us. And also, hindi lang inspired. Yes. Kasi sa yung journey nyo po, it inspires us to be motivated in the future na hindi lang mag-settle as a nurse, but also as an entrepreneur. Ma'am Agnes Inquito Abad exemplifies what it means to have an entrepreneurial mindset not just in business but in life. Even as a child, she saw opportunities where others saw limitations, selling school supplies, helping her classmates, and exchanging food out of kindness. These were the small acts that revealed her natural drive to create value and serve others. As she grew, this mindset only strengthened. She didn't just become a nurse, she built schools, she developed caregiver programs, and performed businesses to give jobs and education to many. Her entrepreneurship was never self-centered. It was rooted out of impact. As she said, we should always give our best, not to impress, but for our own self-worth. She believed that business should uplift and that leadership means teaching others how to succeed too. Her journey teaches that entrepreneurial mind sees beyond profit, it sees purpose.
She built systems, empowered communities, and turned rejected ideas into a national programs. Ma'am Agnes is a proof that real entrepreneurs don't wait for chances because they create them.